Magandang araw sa inyong lahat mga ka-confess. Ngayong araw, dadalhin ko kayo sa isang kwentong hitik sa emosyon, pag-asa, at sa kapangyarihan ng pag-ibig na nagmumula sa hindi inaasahang pagkakataon. Tatalakayin natin ang buhay ng isang batang nagsimula sa dilim ng lansangan, ngunit nahanap ang liwanag dahil sa isang busilak na puso. Ito ay isang paalala na ang ating kasalukuyang kalagayan ay hindi ang ating hantungan, lalo na kung may pagsisikap at mga taong handang umakay sa atin patungo sa mas magandang bukas. Simulan na natin ang kwento ngayong araw mga ka-confess. Dear Ate J, itago mo na lang ako sa pangalang Inigo. Sa gitna ng mausok at maingay na kalsada ng Maynila, doon namumuhay si Inigo. Isang batang ang tanging kayamanan ay ang maruming sando at ang pangarap na nakatago sa kanyang puso. Araw-araw siyang nakikipagsapalaran sa pagitan ng mga humaharurot na sasakyan, bitbit ng basahan at plastik na tasa para humingi ng barya sa mga taong madalas ay hindi man lang siya tinitingnan. Ramdam ni Inigo ang hapdi ng sikmura at ang lamig ng semento tuwing gabi. Ngunit sa tuwing nakakakita siya ng mga batang nakauniporme, tila sandaling nakakalimutan niya ang kanyang hirap dahil sa pagnanais na balang araw ay makahawak din siya ng lapis. Kasama ni Inigo sa ilalim ng tulay ang kanyang matalik na kaibigang si Kian na laging nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob kahit pareho silang walang katiyakan sa susunod na kakainin. Si Kian ang nagsilbing kapatid niya sa mundong tila nakalimot na sa kanilang pagkakaroon. Laging nagbabahagi ng kahit na maliit na piraso ng tinapay na nakuha mula sa basurahan. Madalas silang managinip ng gising, pinag-uusapan ang mga bahay na may malalambot na kama at mga pagkaing hindi panis. Habang ang paligid nila ay puno ng amoy ng estero at usok. Sa kabila ng karumihan, ang pagkakaibigan ni Inigo at Kian ay nanatiling dalisay sa gitna ng lansangan. Isang hapon, habang si Inigo ay nakaupo sa tapat ng isang mamahaling restaurant, napansin niya ang isang magandang ginang na nagngangalang Felicity na kalalabas lamang mula sa gusali. Si Felicity ay isang mayamang biyuda na kilala sa kanyang pagiging matulungin. Ngunit sa pagkakataong iyon, tila may kakaibang kislap sa mga mata ni Inigo na nakakuha ng kanyang buong atensyon. Nakita niya ang bata na hindi lamang namamalimos, kundi pilit na binabasa ang mga karatula sa paligid kahit hindi pa ito marunong. Naantig ang puso ni Felicity sa determinasyong nakita niya sa musmos na mukha ng batang gusgusin at marusing. Nilapitan ni Felicity si Inigo at tinanong ang kanyang pangalan. Isang simpleng kilos na bihirang maranasan ng bata mula sa mga taong nasa loob ng mga sasakyan. Doon nakilala rin ni Felicity ang iba pang batang lansangan gaya ni Hannah at Iverson na pawang mga kasamahan ni Inigo sa pakikipagsapalaran araw-araw. Si Hannah ay batang babaeng mahilig kumanta para sa barya, habang si Iverson naman ay mahusay magkumpuni ng mga sirang tsinelas. Sa maikling usapan na yon, naramdaman ni Felicity na may tungkulin siyang dapat gampanan para sa mga batang ito, lalo na kay Inigo na tila naghahanap ng gabay. Hindi nag-atubili si Felicity na yayain si Inigo na sumama sa kanya. Isang alok na nagdulot ng halo-halong takot at pag-asa sa puso ng bata. Nagpaalam si Inigo sa kanyang mga kaibigan, lalo na kay Kian, na may pangakong babalik siya upang tulungan din sila kapag maayos na ang kanyang buhay. Luhaan ang mga mata ni Kian habang pinapanood ang kaibigan na sumasakay sa magarang sasakyan ni Felicity. Batid niyang ito na ang simula ng pagbabago. Dinala ni Felicity si Inigo sa isang malaking bahay kung saan sinalubong sila ng katiwalang si Kyla na may halong gulat. Sa loob ng mansyon, ipinakilala ni Felicity si Inigo sa kanyang nag-iisang anak na si Heidi. Isang dalagitang may busilak ding puso, ngunit medyo mahiyain sa mga bagong tao. Noong una ay naging mailap si Inigo dahil hindi siya sanay sa kintab ng sahig at sa bango ng paligid na malayo sa kalsada.
Ngunit dahil sa lambing ni Heidi at sa pag-aalaga ni Kyla, unti-unting napanatag ang loob ng bata at nagsimulang masanay sa bagong buhay. Binigyan siya ng malinis na damit, masustansyang pagkain, at ang pinakaimportante sa lahat, ang pagkakataon na magkaroon ng pamilyang tunay na magmamahal sa kanya. Sinimulan ni Felicity ang proseso ng pag-aampon kay Inigo, isang desisyon na umani ng iba't ibang reaksyon mula sa kanyang mga kamag-anak, ngunit nanatiling matatag ang ginang. Sa mga unang gabi ni Inigo sa kanyang bagong silid, hindi siya makatulog dahil sa sobrang lambot ng kama. Madalas siyang bumabangon para tingnan kung nananaginip lang ba siya. Ngunit sa tuwing sisilip si Felicity sa pintuan para tingnan siya, nararamdaman ni Inigo ang init ng pagmamahal na matagal na niyang hinahanap. Alam niyang ito na ang pagkakataong hiling niya sa langit at hindi niya ito sasayangin para sa kanyang kinabukasan. Ang kabanatang ito ng buhay ni Inigo ay nagsilbing pundasyon ng kanyang pagkatao, kung saan natutunan niya ang halaga ng tiwala at pagkalinga mula sa mga dating strangers. Sa tulong nina Felicity at Heidi, naramdaman niya na hindi siya basura ng lipunan, kundi isang hiyas na kailangan lang linisin at pahalagahan. Habang lumilipas ang mga araw, ang batang pulubi ay unti-unting naglalaho at isang bagong Inigo ang umuusbong, punong-puno ng pangarap at pag-asa. Dito nagsimula ang kanyang mahabang paglalakbay, patungo sa pag-aaral, bitbit ang lahat ng alaala ng lansangan na magsisilbing inspirasyon sa kanyang bawat hakbang sa buhay. Nagsimula na ang formal na pag-aaral ni Inigo at hindi ito naging madali dahil sa kanyang edad na mas matanda kumpara sa kanyang mga kaklase sa unang baitang. Madalas siyang maging sentro ng asaran, lalo na mula sa kaklaseng si Kenzo na palaging ipinapaalala sa kanya ang kanyang pinanggalingan bilang isang batang lansangan. Masakit para kay Inigo ang mga salita ni Kenzo. Ngunit sa tuwing maaalala niya ang hirap ni Nakian sa kalsada, lalo siyang nagpupursige. Sa gabay ng kanyang guro na si Miss Flora, unti-unting nahabol ni Inigo ang mga aralin na dati ay tila banyaga sa kanyang pandinig. Sa loob ng bahay ni Felicity, naging katuwang ni Inigo si Heidi sa paggawa ng mga takdang aralin, bawat gabi sa kanilang malawak na silid-aklatan. Si Heidi ang nagsilbing tutor niya. Matiyagang ipinapaliwanag ang bawat letra at numero hanggang sa makuha ito ng kanyang bagong kapatid. Nabuo ang isang malalim na samahan sa pagitan ng dalawa. Isang pagkakaibigang may halong paghanga at pagmamahal na lalong nagpatatag sa determinasyon ni Inigo. Sa bawat bituin na nakukuha ni Inigo sa paaralan, isang matamis na ngiti ang isinusukli ni Heidi, na tila ba tagumpay din niya ang bawat hakbang na nagagawa ng binatilyo. Habang tumatagal, naging inspirasyon ni Inigo ang pagmamahal ni Felicity. Kaya naman ibinuhos niya ang lahat ng kanyang oras sa pagbabasa at pag-aaral ng iba't ibang paksa. Hindi siya tumitigil hanggat hindi niya nauunawaan ang mga komplikadong konsepto sa matematika at siyensya, madalas na abutan ng madaling araw sa ilalim ng lampara. Napansin ni Kyla ang kanilang katiwala, ang labis na pagpupursige ng bata at madalas itong ipinagluluto ng paborito niyang merienda para hindi ito magutom. Ang buong sambahayan ay naging saksi sa transformasyon ni Inigo mula sa isang mahiyain at mangmang na bata tungo sa isang matalinong mag-aaral. Gayunpaman, hindi na iwasan ang mga pagsubok dahil dumating ang panahon na nagkasakit ng malubha si Felicity na nagdulot ng malaking takot sa puso ni Inigo. Natakot siyang baka mawala ang kaisa-isang tao na naniwala sa kanya at baka bumalik siya sa malupit na lansangang kanyang kinagisnan. Sa mga sandaling iyon, si Heidi ang naging sandigan niya. Pinapaalalahanan siya na kailangang maging matatag para sa kanilang ina. Nagdasal si Inigo ng taimtim. Ipinangako sa poong may kapal na tatapusin niya ang kanyang pag-aaral at magiging matagumpay upang mapangalagaan ang pamilyang nagligtas sa kanya sa kahirapan. Sa kabutihang palad, nalampasan ni Felicity ang kanyang karamdaman.
At lalong naging determinado si Inigo na maging top student sa kanilang paaralan bilang pasasalamat sa ginang. Dumating ang araw ng kanyang pagtatapos sa elementarya na may mga medalya sa kanyang leeg. Isang sandali na nagpaiyak kay Felicity sa sobrang kagalakan. Naroon din si Kian na palihim na nanonood mula sa malayo. Bakas ang labis na paghanga sa kanyang kaibigan na ngayon ay mukhang ganap ng ibang tao. Pinuntahan ni Inigo si Kian pagkatapos ng seremonya. Niyakap ito ng mahigpit at nangakong hindi siya titigil hanggat hindi rin ito nakakaahon. Pumasok si Inigo sa kolehiyo sa kursong Business Administration dahil nais niyang matutunan kung paano magpalago ng kabuhayan para makatulong sa mas maraming tao sa hinaharap. Sa universidad, nakilala niya si Isabel, isang aktivistang mag-aaral na naglalayong bigyang boses ang mga maralita, na lalong nagpaalam sa kanyang pagnanais na tumulong. Madalas silang magkasama sa mga feeding program at community service, kung saan naibabahagi ni Inigo ang kanyang sariling karanasan upang bigyang inspirasyon ang mga bata. Ang kanyang pagmamahal kay Isabel ay lalong nagpalawak sa kanyang pananaw sa mundo, na ang tagumpay ay walang saysay kung hindi ibinabahagi. Sa kabila ng pagiging abala, hindi nakalimutan ni Inigo na dalawin ang kanyang pinanggalingang lansangan. Dala-dala ang mga lumang libro at damit para sa mga batang nandoon pa rin. Nakita niya ang pagtanda ni Hannah at Iverson na hirap pa rin sa buhay. Kaya naman lalong lumakas ang kanyang loob na magtapos ng mabilis. Ang bawat sentimo ng kanyang allowance ay tinitipid niya upang may maibigay na tulong sa mga dating kasamahan sa kalsada bawat linggo. Ang kanyang buhay ay naging isang cycle ng pagtanggap at pagbibigay, isang patunay na ang edukasyon ang pinakamabisang sandata laban sa tanikala ng kahirapan. Sa huling taon ni Inigo sa kolehiyo, naging maugong ang kanyang pangalan bilang isa sa mga pinakamahusay na mag-aaral sa kanilang batch, isang malaking karangalan para kay Felicity. Sa bawat speech na kanyang binibigkas, lagi niyang binabanggit ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang taong maniniwala sa iyong kakayahan kahit wala kang kahit ano. Ang kanyang kwento ay nagsimulang kumalat sa universidad, nagbibigay pag-asa sa mga estudyanteng nakakaranas din ng hirap sa buhay. Si Inigo ay hindi na lamang ang batang pulubi. Siya na ngayon ang simbolo ng tagumpay na nagmula sa pagsisikap, tiyaga, at sa wagas na pagmamahal ng isang ina. Lumipas ang mga taon at si Inigo ay naging isang matagumpay na negosyante at philanthropist na nagpapatakbo ng sarili niyang kumpanya na nakatuon sa social entrepreneurship. Kasama niya sa pagbuo ng kanyang pangarap si Heidi na naging katuwang niya hindi lamang sa negosyo kundi bilang kanyang asawa, isang pag-ibig na nagmula sa pagkakaibigan. Itinatag nila ang Alab ng Pag-asa Foundation, isang organisasyon na naglalayong bigyan ng libreng edukasyon at pabahay ang mga batang lansangan sa buong Maynila. Ang kanilang kasal ay naging isang selebrasyon ng pag-asa, kung saan ang mga panauhin ay hindi lamang mga mayayaman, kundi pati ang mga maralita. Sa unang anibersaryo ng kanilang pundasyon, inimbitahan ni Inigo ang kanyang mga dating kaibigang sina Kian, Hannah at Iverson upang maging bahagi ng kanyang mga opisyal sa organisasyon. Binigyan niya sila ng sapat na pagsasanay at trabaho upang sila rin ay magkaroon ng disenteng buhay at makatulong sa iba pang mga batang katulad nila noon. Naiyak si Kian nang makita ang opisina na inihanda ni Inigo para sa kanya. Hindi makapaniwala na ang dalawang batang namamalimos noon ay magkasama na ngayon sa pagpapatakbo ng isang malaking advokasya. Ito ang patunay na ang pangako ni Inigo sa ilalim ng tulay ay hindi napako kundi lalong tumibay. Si Felicity, na ngayon ay matanda na ngunit nananatiling masigla, ay nagsisilbing tagapayo ng pundasyon at laging nakangiti habang pinapanood ang kanyang mga anak na naglilingkod. Sa bawat batang nabibigyan nila ng scholarship, naaalala niya ang araw na nakita niya si Inigo sa tapat ng restaurant. Marusing,
ngunit may ningning sa mga mata. Alam ni Felicity na ang kanyang desisyon na ampunin ang bata ang pinakamagandang bagay na nagawa niya sa kanyang buong buhay. Ang kanyang tahanan ay nanatiling bukas para sa lahat, puno ng tawanan at mga kwento ng tagumpay na nagsisilbing inspirasyon sa lahat ng bumibisita rito. Isang araw, habang naglalakad si Inigo sa parehong kalsada kung saan siya dati namamalimos, nakita niya ang isang batang lalaki na mukhang katulad niya noong bata pa siya. Lumapit siya rito, hindi para magbigay ng barya, kundi para ialok ang isang pagkakataon na makapag-aral sa ilalim ng kanyang pundasyon gaya ng ginawa ni Felicity sa kanya. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ng bata, isang reaksyong pamilyar na pamilyar sa kanya, at doon niya naramdaman ang tunay na kaganapan ng kanyang misyon. Ang pagtulong sa kapwa ay naging natural na bahagi ng kanyang pagkatao, isang paraan ng pagpapasalamat sa lahat ng biyayang kanyang natanggap. Sa loob ng kanilang opisina, madalas magkaroon ng mga forum kung saan nagbabahagi si Isabel ng kanyang mga kaalaman tungkol sa karapatan ng mga bata at kababaihan sa lipunan. Naging malakas ang boses ng kanilang grupo sa pagsusulong ng mga batas na poprotekta sa mga batang lansangan mula sa pang-aabuso at gutom sa kalsada. Si Inigo, ang naging mukha ng kampanya, ang kanyang buhay, ang nagsilbing buhay na testimonya na ang kahirapan ay hindi hadlang sa pag-unlad ng isang individual. Maraming mga politiko at negosyante ang nahikayat na sumuporta sa kanilang mga proyekto dahil sa katapatan at dedikasyong ipinapakita ng kanilang grupo. Hindi naging laging madali ang operasyon ng pundasyon dahil may mga pagkakataong kinukulang sila sa pondo o nahaharap sa mga burokrasya. Ngunit hindi kailanman sumuko si Inigo. Sa bawat hamon, laging naroon sina Heidi at Kian para paalalahanan siya kung bakit nila sinimulan ang lahat ng ito sa unang pagkakataon. Ang kanilang samahan ay naging parang bakal na hindi nababasag, pinagbuklod ng iisang layunin na wakasan ang siklo ng kahirapan sa kanilang munting paraan. Ang pagmamahalan sa loob ng kanilang grupo ang naging gasolina upang patuloy na umandar ang makina ng kanilang mga pangarap para sa bayan. Sa paglipas ng panahon, marami ng mga batang nakapagtapos sa ilalim ng kanilang programa. Ang ilan ay naging mga doktor, guro at inhinyero na bumabalik din para tumulong. Isang gabi, habang nakatitig si Inigo sa bituin mula sa balkonahe ng kanilang bahay, naalala niya ang lamig ng kalsada at ang gutom na kanyang tiniis. Ngunit ngayon, ang lamig na kanyang nararamdaman ay ang simoy ng tagumpay at ang init ng pagmamahal ng kanyang pamilya at ang mga taong kanyang natulungan. Ang batang pulubi na nangarap ay isa ng ganap na tao na nagpabago sa tadhana ng marami. Ang kwento ni Inigo ay hindi lamang kwento ng pag-ahon mula sa hirap, kundi kwento ng walang hanggang pasasalamat at pagbabalik ng biyaya sa mga nangangailangan. Ipinakita niya na ang bawat bata, gaano man karusing ang mukha, ay may potensyal na maging bayani sa sarili nilang paraan kung bibigyan lamang ng pagkakataon. Sa pagtatapos ng araw, ang tunay na kayamanan ni Inigo ay hindi ang kanyang pera o negosyo, kundi ang mga buhay na kanyang nabigyan ng bagong simula. Ang kanyang pangalan ay mananatiling nakaukit sa mga puso ng mga batang lansangan bilang simbolo ng pag-asa at wagas na pagmamahal. At yan ang kwento ni Inigo. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Kung nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayong araw, huwag kalimutan i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong upload at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Maraming salamat at mag-ingat kayo palagi mga ka-confess.